Mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang single door refrigerator. Ang nangyari po dito ay nasundot daw po ng kutsilyo ng ating minamahal na customer. Yan. Itong lugar na yon yung tinamaan ng kutsilyo. Yan. So dahil nga ito ay built-in yung kanyang capillary tube, yan. Pansin nyo yan. Nakasama po sa suction line yan, nakabaon yan. Pagkaganyan po ang tayo ng tubo, ay hindi ko na po hinihinang yan kasi na-experience ko yung ganyan, medyo putukin eh. So para hindi siya masayang at baka pumutok, ang gagawin natin, gagamitan natin siya ng mag-epoxy rin tayo ngayon. Dahil nga po sa siya ay nakabuild din, medyo marami-rami na rin tayong nagawa ng ganyan. At ang napapansin ko po dyan ay pumuputok siya. Dahil nga sa yung kanyang butas ay nakasama dun sa suction line. Kapag nagwe-welding tayo ng mga ganitong evaporator, kailangan malaki yung out nung kanyang pressure dun sa tubing niya. Dahil kung maliit yung kanyang nilalabasan, nakikreate siya ng pressure sa loob, yun ang nagiging dahilan ng pagputok ng tubo. Kaya ngayon, so hindi natin siya hihinangin. Dalawa ang tama ng butas nito. Kinakailangan medyo malapad yung kanyang sakop. Yan, malaki. Pagkatapos yung lugar ng butas niyan, dyan natin siya kakapalan. Gamit lang natin itong ating liha. Yung tatagayin lang natin. So yan po. Okay na yan. Ang gagawin natin dyan, paplasingin muna natin siya para hindi na itutulak ng pressure yung ating pandikit bago natin siya dikitan. Didikitan agad natin pagkatapos ipaplasing natin, pagkakaroon pa natin din na ito ay masyak itong lugar ng kung ito didikitan agad natin. So kinakailangan i-plasing muna natin, saka natin siya didikitan. At ipakikita ko sa inyo yung paraan ng paglilinis ng mga ganitong ang capillary ay nakabaon sa suction line. So atin pong paplasingin na to. Ang gagawin natin ay tatanggalin natin tong compressor na to para mailabas natin yung kanyang itong mga tubing, malagyan natin na maganda para makapag-flashing tayo ng maayos. So yan, nilagyan na natin ng charging line siya para i-pinsop natin, madali lang. Maliliit yung ginagamit ko na tubing, ayan oh. Para pagka siya ay pininsop natin ay madali lang siyang ipitin. Yan, nilagay na natin yung kanyang pin para pagpipinsop natin may pin na siya. Kakarga natin mamaya. So pagkasabay-sabay natin yung ating paghihinang. So ito yung ating ginagamit na detergent, panlinis ng tubing. Yan, sinalin lang natin siya dito. Ating bote ng gin. So yan. So, okay na po yan. Malinis na yung ating pagkaka-flashing dito. Hindi siya masyadong malangis dahil nga sa ito ay nung nasundot ay hindi umaandar yung kanyang compressor nung sumirit. Hindi na nga nila ito pinaandar kaya napakalinis ng kanyang evaporator. Pero ganun pa rin, bilang paniguro, kinakailangan pa rin natin na mag-flashing. So dumaan tayo sa tamang proseso at okay na po yan. Malinis na. So dito natin siya titimplahin sa mismong butas. Haluin lang natin siya ng halong-halo. So yan, okay na yung ating pagkakatap. Maghihintay lang tayo ng mga ilang oras at patitigasin natin lang yan. Pag matigas na yan, okay na yan. So yan po.
Lang natira dun sa ating detergent. Hindi pa tayo nakapag-flushing ng discharge line o yung condensing unit. So yan nga po, palibasay natapos natin itong ating evaporator section. Nilagyan muna natin temporary ng takip. Yan, para hindi pasukin ng moisture. Tayo ngayon ay magpa-flushing naman dito sa condensing. Bali ito, naubos na natin yung isang chemicals natin. Dito naman tayo sa pangalawa. Ayan. Bali puputulin na lang natin to. Ayan. Putulin natin to para madugtungan natin siya. Kakabit na rin natin tong ating pang filter dryer. So yan po ang kagandahan ng tinatanggalang compressor pagka nagpa-flushing. Pwede natin siyang ihiga para siguradong pasok na pasok yung mga detergent natin. Sa bagay, kanya-kanya lang pong diskarte yan. Pero para sa akin, mas nagiginhawahan po ako sa ganitong proseso. Lagyan natin siya ng ating improvised na embudo. Ayan. Yan. Yun. Lumabas na siya. So ito yung bagong filter na gagamitin natin. Talagang sealed na sealed yan. Ayan. Bukod sa nakasealed na sa aluminum foil, nakatakip pa. Ayan. So yun, tanggalin natin lahat. So ilalagay natin tong ating kapilyar eh. Yan. So yan, okay na. Check natin. Sigurado, ayun. Ayun. So okay na yan. Dahil nga ito ay puro bulok na, pinalitan natin ng bago. Ayan. Ito yung kanyang puro bulok na yung kanyang goma, putol-putol na. Kaya minabuti nating palitan na lahat ng bago hanggang doon sa may bandang likod na yun. So yan, checkin natin yung ating hininang. Especially dito sa mga discharge line, dito dapat na malakas ang hinang natin eh. Dahil dyan ang persa. Yan. So okay. Yung mga likod-likod lang naman natin tinitingnan natin dyan. So okay na yan. Magpo-proceed na tayo ng pag-vacuum. So yan. Vacuumin natin siya within 10 minutes. Ayan o, ang bilis bumaba o. Habang nagbabacuum tayo, ilalagay na natin itong ating cover dito. Ayan. Yun. So, okay na yan. After 10 minutes, okay na po yan. Sasarado natin ito. Itong ating gauge. Tapos magbubukas tayo dito bago sabay flashing ng hose. Sarado. Ayan. Bukas dito sa suction line. Ayan.
Ayun oh. So yan, ipa-plug natin siya. Yan, lagyan natin siya ng temperature reading. Ayan, kailangan mapabot natin siya dyan sa -10. So set natin sa number 4 agad. Natin sa amperes. At paanda rin natin. Yun, yun yung ating refrigerant. Isalan lang natin siya ng 10 PSI tulad ng ating dating ginagawa. 10 PSI lang muna ang ikakarga natin. So yan nga po, pagkalipas nga po ng halos 8 hours na ating hinintay, pinatigas natin mabuti itong ating itinapal na epoxy. At okay na po yan, wala tayong nakitang leak, okay na po yan. Maglagay tayo ng temperature reading, ayan. Kukunin natin yung kanyang temperature kung kaya niya kumuha ng -10. So kapag ganyang stable na siya sa 10 PSI, ang ginagawa ko dyan, tinatanggal ko na yung kanyang gauge. At okay naman yung kanyang init hanggang dito. So okay na yan. Meron tayong nakukuhang 0.9 amperes. Yan. So tatanggalin natin to. Sabay higpitan natin tong kanyang pin para sigurado tayo. Sabay ligtas. Yan. So okay na yan. Sarado natin to. So titingnan po natin ngayon yung ating inilagay na ice water at saka temperature reading. Kung ilan yung kanyang nakuhang temperature at kung pagkatigas niya yung kanyang yelo. Ayun. Ay, ang ganda. Ayan o. -12. Tigas. Tigas na yelo niya. Ayan o. So, okay na yan. Yan naman yung kanyang ilalim. Ayan. Ano? Ayos na yan. So yan, okay na yan. Okay na po yan. Yan. So dahil yan ay okay na, so magpipinsok na tayo. Bali 2 clip ang gagawin natin. Yan. Para sigurado. Yan. Bali yung unang ipit, ito yung pangalawang ipit. Yan. Tapos titingnan natin yung kanyang, yan. Pagka ganyan, okay na yan. Tanggalin natin tong clip nya. Yun. Tapos isa pa, double check ulit. Yan. So kumpirmado, wala nang leak. Hindi siya, yun. Yun lang natin. So yan, saradong sarado siya. Yan o. So okay na, wala na. So dyan po natatapos yung ating project na ginawa ngayon na isang refrigerator na natusok, na ang ginawa po natin ay tinapalan lang natin ng Devcon at okay naman po. So marami pong salamat sa patuloy nyo pong pag-subscribe sa akin at patuloy na pagsuporta nyo po sa aking mga video at pag-like, at doon po sa mga hindi pa subscribe, paki-subscribe na rin po. At doon naman po sa mga nag-subscribe na, marami pong salamat. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat at kapayapaan, at nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Marami pong salamat. God bless po.